Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning! Morning! Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Please stand. Hallelujah. Dakilang Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo na mayroong pagpapakumbaba sa aming mga puso. Upang ikaw ay aming pasalamatan, sambahin, purihin, dakilain at maitaas ang iyong makapangyarihang pangalan. Dahil ikaw ang aming Panginoon na may-ari ng aming buhay. Ikaw ang aming pag-asa, ang pinagkukunan namin ng lakas. Kaya sa umagang ito, Panginoon, karapat-dapat lang namin ikaw ay purihin at sambahin. Panginoon, maraming salamat sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Sa isip, salita, at sa aming mga ginagawa. Ganon din, Panginoon, na hindi naging balanse ang aming puso, Panginoon. Naging abala kami sa aming mga gawain na walang eternal value, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ito ay aming hinihingi ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso upang kami matuwid na makasamba sa iyo, Panginoon. Patawad din, Panginoon, na hindi ka naging priority sa aming buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, kung meron mang kaming sama sa aming mga puso, Panginoon, palitan mo ito, Panginoon, ang kapatawaran at pag-ibig upang kami ay matanggap-tanggap sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga biyayang patuloy naming tinatamasa. Maging ito ay kalakasan, material, financial, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Nangangahulugan lamang na tapat ka sa iyong mga pangako. Kaya Lord, sa umagang ito, sa iyo namin itinataas ang aming second service, Panginoon. Dalangin namin na patuloy pagpalain ang mga lingkod na gagamitin mo sa oras na ito. Ganoon din kay Pastora Nina, Panginoon, na siyang maghahatid ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na balutin mo siya ng kabanalan sa kanyang katawan. Ganoon din sa mga salita, Panginoon, na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, na ito ay aming maging kaya Lord, sa oras na ito, gabayan po puso ng bawat isa. Ang mga salitang aming maririnig ay aming maipamuhay, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa sa oras na ito. Mangusap ka sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa iyo namin tinataas ang mga activities ng church na ito. Sa Nasugbu, Panginoon, sa darating na PGL, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang isang patuloy na mag-provide ng aming mga pangangailangan, materially, financially, physically, spiritually, Panginoon, sa mga taong gagamitin. Kaya Lord, sa oras na ito, sa iyo namin lahat pinagkakatiwala ang mga bagay na ito, Panginoon. Sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen! Amen! Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Good morning! So, may nakikita po akong bakanting seat sa harap. Di po ito naka-reserve. Pwede po kayong mag-move forward. Ayan. Ayan. So, bago po tayo umawit, meron po akong gustong basahing verse. Ito po ay from 1 John 4 verse 7. Magandang balita. And sabi po, mga minamahal,
Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Amen. Ayan. So, as we sing lahat ng kay Kristo, let's just share our love by greeting one another. Pwede po tayo umikot. Kamayan po natin ang bawat isa.
o Diyos, na ikaw ay walang katulad, Lord. Ang pag-ibig mo, Lord, ay hindi kailanman matatapatan ng pag-ibig na ino-offer ng mundong ito, Lord.
po sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord, napakabuti at napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? And we will continue to worship God at, as a part of, through giving our tithes and offering. Yan. Sabi kasi, and giving our tithes and offering is a part and act of our worship. And it is a response that we truly love God. And it shows that we trust God's provisions and believe God's ability to meet all our needs. Praise the Lord. Praise the Lord. At sabi nga po, gusto ko pong basahin ang verse na ito sa Lucas 6:38. Masarap pakinggan itong Tagalog. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibalik sa inyo ang sobra-sobra at umapaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang nagpagbibigay ng Diyos sa inyo. So this verse encourages us to give for us to be blessed and be a blessing. Amen? Magbigay daw po tayo upang tayo ay pagpalain at maging pagpapala. Purihin po at let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your abundance into our lives. And thank you, Father, for as we give our tithes and offering, we pray, Father God, that bless this offering, O God, that we may able, Lord, to sustain, Lord, the need of your church. And even, Lord, for the expansion of your kingdom, Father God. And Father God, we pray that bless each one of us, O God, as we give. Bless each one, O God, na as a church that patuloy mo kami pagpalain, Panginoon, na bless our families and, O God, na patuloy mong ingatan ang bawat isa sa bawat hana na meron kami. And even, O God, we pray, Father God, na bless our the source of our income, Father God, that we be able to give continually, Panginoon, a part of our income for your glory. Father God, thank you so much, Father God. And Lord, we just give you all the honor, all the glory and honor, and praise unto your name alone. For you deserve it to God. And thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Exciting part na makinig sa salita ng Panginoon. At nawa, Panginoon, nawa ma-enjoy natin ang salita ng Panginoon kasi ito po yung mahalaga na upang lumayo tayo sa Panginoon. At Lord, at welcome ko po ang ating The Only Love Pastor, Pastor Anina Salunga. Good morning, everyone. Purihin po ang Panginoon sapagkat marami po tayong guests sa umagang ito. And pwede po ba as I call your name, ay pwede muna kayong tumayo para ma-recognize po kayo ng ating mga kapatiran. May I call Shelani Angel Shasiko. Ayun, isang kabataan. Siya po ay invited ni Elizabeth
Oro. Oh, yeah. Okay. Alexander Balsicas. Namit lang niya si Kuya Norman kanina. Okay. Pwedeng stand pa rin po kayo. Siya po actually ay walk-in. Marlene de la Cruz invited ni Kyle. Ayun, nasa taas naman siya. And Miko Suelio, invited din siya ni Kyle. So, there are 4 guests this morning. At of course, ay gusto rin natin i-welcome yung ating pong dalawang missionary from Korea, South Korea and Jeju Island. Pastor Tony and Samalim Jane. Okay, pwede bang i-welcome natin sila the way yung signature welcome ng ating church, ng CTTP SBC. Okay, 1, 2, 3. Welcome! So, welcome po sa bawat isa. You can sit down. Salamat sa bawat isa po na patuloy na nag-i-invite po sa ating every Sunday service. And nakakatuwa po, last Sunday ay nagkaroon naman tayo ng tinatawag na evangelistic service. At ito ay tinatawag na Known and Love. Tama ba? O baliktad? Love and Known. So there are 20 guests tayo. At kaninang umaga ay may 2 po na nag-church kaninang morning. So ito po ay gagawin natin every fifth Sunday ng ng bawat buwan. Fifth Sunday ng bawat taon. Medyo nag-aano yung aking tablet. Ayan. So, ulit po, magandang umaga sa inyong lahat. Pwede po bang batiin yung isa't isa ng good morning? Ayan. So, we are now in the 2nd month of our Halo-oriented discipleship preaching series. Ano nga po? What Halo stands for? Holiness, accountability, love, and obedience. So, we have already covered the introduction and yung holiness, part 1 and 2, and accountability, part 1 and 2. And as Pastor Miguel emphasized in the introductory message, our goal in this series is not just to know the truth, but to live it out. So, like what Edmund Chan said, truth cannot change lives. It is truth applied that changes lives. So, our Christ Discipleship Roadmap, yung tinatag nating CDR ng ating national discipleship, is centered on applying Halo, leading to spiritual growth, Christ-likeness, and genuine discipleship within our churches. So this month, we will focus naman sa remaining 2 aspects ng ating discipleship journey, which is love and obedience. So today, ay pasisimulan po natin yung part 1 ng love. And this topic is crucial actually, not just for our local churches in CTTP, but for the entire body of Christ, because love is the clear evidence that we are truly His disciples. Yun ang sabi ng John 13:34-35. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So together, let us reflect this morning on the profound and transforming love of God. In today's world, love is often misunderstood and usually defined by emotion, personal experiences, or cultural influences. But in 1 John 4:7 and 8, we see that love is not just a feeling. It is the very nature of God and the foundation of discipleship. So, ang title po ng message natin ngayon is A Call to Love. At ang passage natin ay 1 John 4:7 and 8.
So before na mag-upo tayo doon, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ikaw nga ang tunay na Diyos ng pag-ibig. Lord, walang katulad ang iyong pag-ibig. Napaka-genuine ng love mo, Panginoon. Unconditional actually. Kaya sa umagang ito, as we study 1 John 4:7 and 8, I allow us, Lord, to go deeper into yung tunay na kahulugan po nito, Panginoon. At nawa ay samahan mo po kami at makita po namin kung ano po yung nais mo. Na bilang mga anak na tinawag mo, kung ano ang nais mo rin para sa amin, bilang ikaw ang aming Diyos, Ama. Pagpalain mo yung mga salita ngayong umaga, buksan mo rin ang puso ng bawat isa, na upang sa gayon ang iyong salita ay magkaroon talaga ng mag-take root ito sa bawat puso namin at upang ito ay aming maisapamuhay. Salamat po. Even we pray for our guest this morning na talagang hindi lang ito yung pasimula, ito lang yung pasimula at ang mga susunod na mga Sundays, even mga other events ay makasama rin po namin sila. Whatever they need, Lord, let your Holy Spirit ang siyang mag-work sa kanilang buhay at i-meet ang kanilang mga desires. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Ayan. Si Pastor Norden po ay nasa Nasugbu ngayon. So, siya po yung preacher doon. So, basahin po natin ang 1 John 4:7 and 8. Ang sabi diyan, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. So, si John, he is known as the apostle of love. Yung iba tawag sa kanya, John the Beloved. Ayun, ang disipulong minamahal ni Jesus. Yan, noted siya doon. And John wrote 5 books of the Bible. Yung Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd John. And yung Revelation. So, especially sa 1st, 2nd, and 3rd John, he repeatedly emphasizes love. Paulit-ulit po niyo itong binibigyan ng diin. Because it is essential in Christian living. Ngayon, the question is, why does John keep coming back to love? Bakit kaya? Kailangan nga ba nating palaging paalalahanan tayo nung mensaheng ito, yung love? Kailangan natin, yung paalala na to. Kasi mabilis tayong makalimot. Ang kadalasan, kailangan talaga natin itong message na ito kasi we hurt each other oftentimes. And sometimes we let one another down. Hindi tayo expert sa love. Expert nga tayo sa love, sa hurting each other, wounding each other, putting down each other. So we offend one another. Kaya, tinatawag na tayo ni Jesus. Jesus calls us to be His disciples. Right? And at the core of discipleship is love. Love for God and love for others. So, if we are to make disciples as commanded in Matthew 28:19-20, we must first be disciples who love as Christ loved. Kaya, itong call na ito, yung ni John, ay for us to live out this love as a testimony of true discipleship. So there are 3 reasons na tatanungin tayo ngayon why we need to love. So minsan, paulit-ulit. Kasi alam niyo sa Biblia, pag paulit-ulit, ibig sabihin nun, pansinin niyo. Mahalaga yon. Mahalaga yon. Di ba may mga moment, hear ye, makinig kayo.
Pag paulit-ulit na sinabi ganon, take note. Mahalaga yon. So, the first reason, tingnan po natin. We are called to love one another as God loves us. Paano daw tayo, paano yung call to love? Paano tayo magmamahal? Ang sabi diyan, as God loves us. So, ito yung model natin. Pag-ibig ng Diyos. So, siguro ngayon, gusto ko lang bigyan ng bawat isa ng reminder. Don't think of others. Think of ourselves. Yung sarili natin ang tanawin natin ngayon. Kasi pag sa iba tayo tumingin, hindi tayo matututo. Kasi itong message na to is a very personal one sa isa't isa and as church din. So, we are called to love one another as God loves us. Sabi diyan, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. So John begins with a warm address. Beloved, let us love one another. Actually, this is not just a greeting. Kasi hindi ba parang greeting ito, no? Pero this is not just a greeting. It is a reminder that we are recipients of God's love and are called to extend that love to others. Beloved, that's how we are called. We are the beloved of God. Can you tell to your seatmate, you are the beloved of God? Yan. Mahal tayo ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. At tayo ang recipients ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, makikita po natin dito na yung mga susunod pa na salita ay talagang nandun po yung sinasabi, whoever loves has been born of God. So, ibig sabihin nito, hindi lang tayo tatanggap, pagbibigay din tayo. Pagmamahal din po tayo. So, napakahalaga po nito. Kaya ngayong umaga, tingnan muna natin yung source of true love. Kasi mahalaga makita natin ano bang yung klaseng love itong tinutukoy dito ngayong umaga. So, the love John speaks of is agape love. Ito po yung highest form ng love, characterized by sacrifice, commitment, and selflessness. This love doesn't depend on emotion or circumstances, but it is rooted in God's character. It flows from the very nature of God Himself. So this is the love that we are called to love one another. Agape. Agape love. So, tingnan niyo yung characteristics ng agape love. Sacrifice, commitment, and selflessness. So, binigyan tayo ng dalawang kadahilanan ni John why we must love one another. Bakit po ba? There are two reasons why we must love one another. Una, love originates from God. Love originates from God. Galing sa Diyos ang pagmamahal, ang pag-ibig. He is the source of all true love. And when we love, we reflect His nature. We reflect His nature. So, then, second, loving others demonstrate that we know God. Napaka-importante po nito. Loving others demonstrate that we know God. A life marked by love is evidence of a genuine relationship with God. So, di ba kilala natin ang Diyos? We know God. Amen? So, if we know God, we are loving others. Yun yung sinabi niya dito. Kaya nga, may warning din po sa atin si John doon sa 8. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Kaya kung sinasabi nating mahal natin ng Diyos, pero hindi tayo nagmamahal, sinungaling tayo.
Kasi yun ang sabi rito, anyone who does not love does not know God, because God is love. Even sa 1 Corinthians 13, 1-3, mayroon pong binigyan din doon, without love, even great works and faith are empty. Di ba sabi doon, even nga ibigay mo pa yung buhay mo kung walang pag-ibig, wala ito. Para kang batingaw na, umaali ngaw-ngaw lamang. So, kaya pinapakita sa atin dito, napakahalaga na kung kilala natin ang Diyos, makikita ito the way we love others. So, maaring nagsiserve ka, maaring nagpipreach ka, maaring nagbibigay ka, but if you do not love, you do not truly know God. Kaya, tanawin natin ang ating mga sarili. Maaring ang sipag-sipag mong sa gawain, pero hindi ka nagmamahal, wala rin yun. Those are empty. Those are empty. Batingaw na umaalingaw-ngaw. Okay? Ang Greek word ng ginosko, yung no kasi sa Greek word is ginosko, it refers to an intimate relationship with God. If we truly know Him, love will be the natural outflow of our lives. Is it the natural outflow of our lives? Napakahalaga po nito, natural outflow ng ating buhay. Tingnan niyo po si Jesus, naalala ko, yung pong sa John 13, kung saan hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples, ito po ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanila. So, Jesus humbly served His disciples, demonstrating that love is more than words, it is action. So, true discipleship is built on love and service. Kaya, ang tanong ko ngayon dito, which is application na rin po natin, is there someone sa inyong buhay whom you need to love with Christ's love? Even it is difficult. Meron bang tao kayo ngayon na nahihirapan yung mahalin? So, kung sa part nyo, nahihirapan yung ibigin ito o mahalin, pag-ibig mo kasi yun. Why not there? Yung Christ love ang gamitin natin. Ayun. Kaya nga, this week, pwede natin i-practice yung selfless love through acts of kindness and service. Kailangan lang natin mag-act. Kasi it's a matter of choosing something to do for the glory of God. Kasi, di ba, parang inalagaan mo, minahal mo, pinaglingkuran mo, isang araw, eto yung gagawin sa'yo. And, pagka ganun, parang ang hirap mong patawarin, ang hirap mong mahalin. Pero, yung sinasabi ng Panginoon sa atin, ay, yung sinasabi sa atin ngayong umaga, we are called to love one another as God loves us. Amen? So, the second reason why we need to love, because we are commanded to love others as Christ loves us. John's call to love one another is not a mere suggestion. Sabi yan, commanded. It is a command. So, bilang mga followers ng Panginoon, yung hindi tayo nagmamahal base sa mga preferences natin or yung convenience natin. Madali kasi siyang mahalin. Ayan. Kundi ito'y response to Christ's love for us. Kasi pagka naging ganun yung trend ng mga Kristiyano, ay hindi tayo makakaabot ng kaluluwa.
Sabi nga ni Proseso Marcelo, no? Yun daw ngipin at dila, magkasama na, nagkakagatan pa. Pero nananatili silang magkasama. So, kaya makita natin, ano? Kaya nga may mga ibinigay ang Panginoon na mga pamamaraan paano mapapanatili ang pag-ibig. So we are commanded to love others as Christ loved us. Naranasan mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? So, kung hindi mo kasi ito naranasan, hindi mo alam magmahal sa iba. Kung naranasan mo ito, love others. Masarap po ba ang mahalin? So, magandang ibigay din natin ito sa iba para maranasan nila yung sarap ng mahalin. Amen? Naranasan niyo ba na hindi kayo mahalin? Masarap po ba pakiramdam? Hindi. So, yung richness ng love ng Lord, napakasarap. So, ngayon, who should we love? Sino ba yung mga dapat nating mahalin? Ayan. May 3 po na nakalagay dyan. Una, our enemies. Gusto po ba natin itong utos ng Diyos na ito? Our enemies. Sabi ng Matthew 43:44, you have heard the law that says, love your neighbors and hate your enemy. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. So loving our enemies reflects God's grace in us. Nung si Jesus ay pinako sa krus, ano ang sabi niya sa kanyang ama? Panginoon, patawarin mo sila. Di ba? Yun ang sinabi niya. Forgive them. And yet, yun na ang ginawa sa kanya ng mga tao. Naalala niyo yung sinabi ng salita ng Diyos na minahal tayo niya, hindi pa tayo kaibig-ibig. So, hindi tayo kaibig-ibig, pero minahal na tayo ng Diyos. Kung ang mamahalin lamang natin ay mga taong madaling mahalin, wala tayong pinagkaiba sa hentil o doon sa mga hindi Kristiyano. So, bilang mga Kristiyano, dapat tayong mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, bilang mga anak, tayo din ay umiibig. Yung pagmamahal sa ating mga kaaway, ito po'y nagde-demonstrate na tayo ay mga anak ng Diyos. Mayroong isang book akong nabasa, ito yung The Hiding Place na authored by Corrie ten Boom. Siya po ay survivor ng Holocaust. Yung killing ng mga Hudyo sa Europe during the Second World War. Kasi meron po kaming assignment noon sa Bible School. So I was able to read The Hiding Place. And natapos na po ito, and one time, nag-speak po siya sa isang gathering. At isa sa kanyang preaching, yung message, yung nangyari nung time na yon, nung Holocaust. After po niyang mag-speak, may lumapit sa kanya na nakilala niya nung siya ay nakakulong noon. Ito po yung former Nazi guard na he wronged her family, na kung saan namatay doon yung kanyang kapatid. At siya po'y lumapit at bilang representation na siya ay isa sa nagkasala noong panahon na yon at nakakilala sa Diyos, he asked for forgiveness. Alam niyo po, that very moment, biglang nag-flash kay Corrie ten Boom yung mga kaganapan doon sa tinatawag na concentration camp. And Corrie ten Boom struggled. Ang tagal na nakalahad yung kamay nitong Nazi guard. And sabi niya, Lord, help me to forgive him.
And that very moment, the Holy Spirit helped her to forgive and extended her hand in love. This is the power of God's love at work in a believer. Kaya mga kapatid, hindi natin nagagawa minsan ito kasi sarili nating pag-ibig ang ginagamit natin. Pero kung that very moment, sasabihin natin, Lord, help me to forgive, help me to love this person, the Holy Spirit will answer right away. Have you experienced those moments? Napakahalaga po noon. So, why is this possible? Why is this possible? Posible po tayo magmahal sa mga hindi ka mahal-mahal. Posible tayo magpatawad sa hindi worthy ng love ng forgiveness natin. Why? Because God's love enables us to love, enable us to forgive. We cannot produce true love. We cannot manufacture true love on our own. It is only through God's love working in us that we can love others genuinely. The more we abide in God's love, the more His love will flow through us. So, the second one is our neighbors. Our neighbors. Sabi diyan, we are called to love others as ourselves. Ano po ibig sabihin nito? Gusto natin na intindihin tayo, patawarin tayo, kalingain tayo. Hindi po ba? Gusto natin yun. Kaya, dapat lang na ganito rin yung gagawin natin sa iba. How we want others to treat us is also how we should treat others. And we have so many blind spots. Kaya pag hindi pa tayo babad sa salita ng Diyos, tendency natin, hindi natin na-follow ang word. Hindi ito ang natutupad sa atin. Yung ating mga sariling desisyon, dunong. Ayun. So, another one, our brothers and sisters in Christ. So, our love for fellow believers should mirror Christ's love for us. Yan, brothers and sisters na po ito. Yung sabi sa John 13:34, so now I am giving you a new commandment, love each other. Just as I have loved you, you should love each other. The basis again of our love is the way na minahal tayo ng Panginoon. That's how we should love each other. So kung dapat na mahalin natin ang ating kapwa, tulad ng love natin sa ating sarili, mas mataas na degree ng pag-ibig ang dapat na ibigay natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. To love them as Jesus loved us. Paano nga ba tayo minahal ni Jesus? Alam niyo, pagka busog tayo ng pagmamahal ng Diyos, bubusugin natin sigurado rin ang pagmamahal yung iba. Hindi natin kayang atimin kasi out of the abundance of heart, we act, we speak. Ngayon, paano ba dapat tayong magmahal? How should we love? Salamat sa Panginoon, siya yung ating perfect model kung paano magmahal. Yung Panginoong Jesus. Kaya kung gusto nating matutunan yung pag-ibig sa ating kapwa, tingnan natin how Jesus loved. Sabi diyan, unconditionally, love without expecting anything in return. Naalala ko nung visit namin sa Jeju Island nung last year, September, may mga devotions kami every morning and evening. And si Pastor Shin, siya yung mentor namin, talagang napaka-rich ng kanyang mga sinishare na love them anyway. Loving people for who they are. Kasi hindi naman natin kayang i-change ang tao. Tama ba? We cannot change people. But the love of God can change people. Amen? Are you changed by the love of God? Kaya, unconditionally, loving people for who they are is the best way that Jesus loved us all. Ipinakita niya yung love na ito habang nandito siya sa mundo.
So sa Bible, nabasa po natin ito ng maraming beses. Yung pagmamahal niya doon sa Samaritan woman. Yung pagmamahal niya doon sa yung babaeng inaagasan ng dugo. Yung pagmamahal niya na even kay Peter na dininay siya for 3 times. So, hindi nagmatter yung gawa ng tao pagdating sa pagmamahal ni Jesus sa kanila. Kaya nga binigyan niya ng pansin talaga na minahal niya tayo kahit hindi pa tayo kaibig-ibig. The second one is sacrificially. Love that costs something is love that truly reflects Christ. Kung nagmamahal tayo ng kagaya ni Jesus, kailangan may sacrifice. Anong ginawa ni Jesus? Namatay siya willingly para iligtas tayo. Similarly, dapat handa rin tayong unahin yung iba minsan kaysa ating sarili. Ang totoong love ay handang magsakripisyo even hanggang sa kamatayan. Yun ang sabi ng John 15:13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ginawa ito ng Panginoon sa atin. And another is faithfully. Hindi ba? Yung unconditionally, meron tayong condition. Sacrificially, ayaw nating i-let go. Yung faithfully, maiksi lang yung love natin. Pagka mabuti siya, mabuti ka sa kanya. Pag hindi na siya mabuti, bahala ka. So it's easy for us to stop loving people pag hindi na okay. Pero dito, sabi ng John 13:1, it was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. He loved them to the end. Nawa nga ay, ito ay yung how should we love, na ipinakita ng Panginoon, siya yung modelo natin, nawa ay magawa rin po natin ito by the grace of God. So, who in your life needs to experience yung agape love sa pamagitan mo? Yung Christ love through you. Whenever we speak about love dito, agape yun. So, this week, why not reach out to someone and express God's love through encouragement and service? Ako po gusto ko yung pasalamatan sa love nyo sa akin. So, magto 24 years na po ako sa church. And salamat sa pagmamahal ninyo. Lalo na nung magkasakit ako, ay salamat na andun yung panalangin, nandiyan yung pagdalaw, nandiyan yung financial provision, nandiyan yung pagluto ng food sa hospital. Na-appreciate ko yung mag-asawang Pastor Tony and Jane. For the short visit, 2 beses silang pumapasyal doon sa hospital at may nilulutong pagkain. Kaya, alam nyo, hindi ba ang sarap ng feeling na recipient ka? Hindi lang ng love ng Lord, kundi love ng kanyang mga tao. And this thing inspire. Ito yung ini-inspire ka all the more to love God all the more. Naranasan niyo po ba yun? Lalo kang nagdodraw sa Lord. Lalo kang ini-inspire to glorify more ang Lord. Dahil sa mga taong ito na mga inspiration, nagbibigay ng inspiration sa'yo. Kaya never stop loving. Never stop loving. And another reason, bakit tayo dapat magmahal o umibig? Ito yung third point. Our love testifies that we are true disciples of Christ. Ayan. So, John, the beloved apostle, binigyan tayo ng gives 2 final reasons why love should be the defining mark of a believer's life. Una, kasi we have been born of God. Pinanganak tayo. We are a new creation in Christ. Hindi ba? We are born again. Nung ma-born again tayo, we experience yung transformation
from the inside out. The old self, na dati ay enslaved sa sin and selfishness, nawala ito. And behold, a new nature in Christ is given to us. Hindi po ba kayo nabe-bless sa pagbabagong naganap sa ating mga buhay nung tanggapin natin ang Panginoon? Hindi ba? Minsan ba nasabi nyo, salamat Lord, naging mabait ako. Salamat Lord, naging pasensyoso ako. Salamat Lord, di na ako chismosa ngayon. Ayun. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo nabe-bless sa ginawa ng Lord sa sarili nyo? Salamat Lord, di na ako masungit. Hindi na ako magagalitin. Kasi yan po yung effect ng born of God. This new nature is characterized by love because we now share in God's divine life. So, yung born of God, just as children inherit the nature of their parents, we inherit the nature of our Heavenly Father when we are spiritually reborn. Since God is love, His children will reflect His love. Saan niyo po gustong makilala ang church natin, ang SBC? Bilang pastor nyo, siyempre, naging leader din ako ng organization, ng distrito natin. Minsan sila mismo nagsasabi, wow, ang laki ng church, ganito, ganyan. Pero alam niyo po ba kung saan ako proud? Pag makita na ang church ay punong-puno ng pag-iibigan. Mga disipulo ni Kristo sumusunod sa bawat commandment ng Lord. Because that's the goal na inatas ng Diyos sa amin. To present everyone matured, spiritually matured in Christ. Walang maiiwan pagbabalik ng Panginoon. So, yun po yung tungkulin namin, to present everyone full stature. Yung character, yung Christ-likeness. Yun po. Hindi nag-aaway, nagmamahalan. Gumaganap ng Great Commission. So, tingnan po natin yung evidence of the new birth. Evidence of the new birth. If we claim to be Christians, but lack love, we contradict our spiritual identity. Love is the natural outflow of a heart changed by God. Kaya, mga kapatid, makikita po natin, our love testifies that we are true disciples of Christ. So, the second reason, God Himself is love. God Himself is love. Love is not merely an attribute of God. It is His very essence. He is love. Every act of God flows from His love, whether it is His mercy, justice, discipline, or grace. So love defines God's action. And the ultimate demonstration of God's love is the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Kaya if we truly know God, His love will be evident in our lives. Maraming taong nangangailangan ng pagmamahal. Maraming taong nangangailangan ng atensyon. Nawa nga ay maging channel of love tayo. Even among our family. Even sa loob ng pamilya. Di ba, charity begins at home.
Doon dapat na-nurture yung love. So, napakahalaga po nun. Kung tunay natin kilala ang Diyos, yung love niya ay magiging evident sa ating buhay. Without love, we do not know God. Na in-states po ito ni John plainly, whoever does not love does not know God. A loveless Christian is a contradiction because love is the defining trait of God's nature. The way we speak, the way we think, the way we act, nawa po ito ay nagko-convey ng love. Even sa correction, it must be true love. Kasi love, hindi po talaga pwede na masabi natin, anak ako ng Diyos, pero hindi ka umiibig. That cannot be. Contradict po yan. That's a contradiction. Kasi yung defining trait ng Lord ay talagang pag-ibig. So tingnan nga po natin yung test of true discipleship. Jesus declared that the world would recognize His followers not by their knowledge, not by their works or religious rituals, but by their love for one another. So, love as a mark of authentic Christianity. In a world filled with division, selfishness, and hate, Christ-like love stands out as a radical witness. Ito po yung distinction ng genuine Christian sa professing Christian. Hindi kasi pwedeng i-fake yung love. Hindi po pwede siyang i-fake. A love that goes beyond words. Ginawa po ito ng Panginoon. This love is sacrificial, unconditional, and selfless, mirroring the love of Christ. Yun yung sinabi ng 1 John 3:16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kaya nga, may mga moment, it's so easy for us to say, I love you, pero I don't care for you. Hindi rin po simple, pero ito yung direction ng Lord sa atin. Kaya, ito po yung for our application. Does your life reflect the love of God? Are there areas where love is lacking? So it's time to examine our heart. So why not practice love daily? Unahin po natin yung ating family, church, and community. Let love be the guiding principle in your actions. Napaka-importante po, even the way we act, nawa nga ay pag-ibig pa rin po ang dahilan bakit ito natin ginagawa. Love even when it's hard. Christ-like love extends even to enemies. More than half ng life ko ay naging Christian po ako. After ng college, doon ako naging Christian. And napaka-idealistic ko po nung mga panahon na yon. Kasi lahat ng mabasa ko sa salita ng Diyos, gusto ko yun ang tuparin ko. Kaya talagang at the early stage ng life ko, grabe po talaga yung ginawa ng Lord sa akin. Pumasok ako ng Bible school. I was shocked. Nakakala ko doon ay mga santo. Yung saint. Pero doon sa loob ng Bible school, doon ko naranasan ang pangit na karanasan ng Christianity. Pero, hindi hinayaan ng Lord na manatili ako sa ganong sitwasyon. Ang sabi niya, change people, change people. Kaya, ako ang dinil ng Lord.
para i-express yung tama doon sa loob. So, even amidst ng mga ganong sitwasyon, kung tatayo ka sa katotohanan, liliwanagan mo ang mga tao doon. May reason ng Lord bakit ka dinadala sa mga hard situation ng life para magliwanag si Kristo. Kaya yung pag-ibig, love covers all multitudes of sin. Love overcomes. Love wins. Amen? Kaya, kung may mga taong mahirap mahalin, love them anyway. Pray for them. Anong kabuluhan na tayo pala ay binago ng Diyos? Love begets love. Amen? Mga kapatid, our love is the evidence that we belong to Christ. It is not just a command. It is our identity. If we are truly His disciples, love must define us. So in conclusion, in our message today, we have seen that love is not optional in the Christian life. It is our calling, our identity, and our testimony to the world. Amen? Hindi po ito yung masarap na pakiramdam lang. Hindi rin ito nakabase kung deserve ba niya o hindi, kung convenient ba. Hindi rin ito is something we do only when we feel like it, but it's a lifestyle and commitment to love. We have seen that Jesus Himself is our model of love. He showed it through humility, by washing the disciples' feet. He showed it through service, healing the sick, teaching the truth, reaching out to the sinners. He showed it through sacrifice by giving His life on the cross. So, as His followers, we are called to live out this kind of love, not just in words, but in action. Our love for one another is the most powerful testimony that we are truly disciples of Christ. So, how can we apply all these things? How can we apply this? Minsan kailangan natin talagang tumingin sa ating mga sarili. It's time to examine our heart. Are we truly loving? Are we truly loving? Sometimes we think we are loving. Tanungin niyo yung mga kasama niyo sa bahay. Sila magsasabi ng totoo sa'yo. But if we examine our hearts, we may find people who are difficult for us to love. Those who have hurt us. Those we don't get along with, or those we feel are undeserving of our love. So, tingnan nga po natin, is there someone in your life who is hard to love? What is preventing you from loving them? So, why not pray for that person and ask God to give you a heart that loves like Christ? Pag mahirapan tayo magmahal sa mga ganito, let's start to pray, Lord, help me to love like yours. Like the way you love me. Think of one simple way to show love to them. Second, be a channel of God's love in our family, church, and community. Sometimes, it is easier to show love to our friends, strangers, but what about those closest to us, our family and fellow believers? Mga kabataan dyan, pag sumweldo, libre ng libre sa mga kaibigan. Pero nakakalimutan, i-treat yung family. Oh, ayan ha, nagpaparinig ako. Ayan. May mga joke din ako sa mga youth. Nung kayo nag-aaral, pag lumalabas kami, sasabihin nyo, pwede sumama, wala naman silang pera.
Then, sige na nga, mga kuya ha, ready yung mga kuya at ate na mag-chip in kami. Tapos pupunta kami doon sa Greenbelt, Makati. Kaya one time, natuwa yata yung isang taong dumadaan, napakahaba namin sa Kentucky. Pinicturan kami. Kasi maraming kumaray. Nung magkatrabaho, di man lang kami pinapansin. Ayun. So, how can you show a deeper and more genuine love to your family, friends, and church? So, ano po yung pwede nating action step? Identify one person in your family, church, or workplace who needs encouragement, support, or help. Do something kind for them this week. From time to time, mag-ipon tayo. Yung birthday ng parents o family, mag-ipon tayo for that purpose. Kasi ito yung oil ng love. Yung mga ganon. Di ba? Okay, number 3, demonstrate Christ's love even in difficult situations. The true test of love is when it is hard to do. When we are hurt, mistreated, or when our kindness is not reciprocated. So, in what area of your life do you need to show love even when it is difficult? So, kung there is someone you have conflict with, take the first step toward reconciliation. If you see someone in need, be generous in helping them without expecting anything in return. So, mga kapatid, since marami ng reflection and application kanina, so it's time for us to think na anak tayo ng Diyos. Ang Diyos natin ay pag-ibig. So, ito ang ating identity. So, may I ask the musicians, the singers, the worship team, to come up. And I want you to sing this song. We will sing this song. Paborito ko to, PGL song ito. Na, ito yung true test that we are His if we love one another. Pwede po kayong umupo and just reflect on this song. There's power in the Word of God. Na mga song na ito ang mag-lead sa atin. To start anew. Na your life natin is known by God's name.
tayong magmahal ng kapwa hanggat hindi natin mahal ang Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat humantong sa pag-ibig sa kapwa. Ang kakayahang mahalin ng Diyos ay nasa bawat isa na sa atin. Binigyan tayo ng capacity na magmahal ng ating Panginoon. Romans 5:5 says, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kaya mo magmahal like pagmamahal ni Jesus. Amen? Tayo manalangin. Dakila ka aming Diyos. Wala kang katulad. Walang kapantay ang pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Salamat sa mensahe mo ngayong umaga. Inaalala mo sa amin na ito ang aming buhay. Katulad mo, nawa nga ay lakaran po namin yung buhay ng pagmamahal. Ito yung sinabi mo sa amin, the great commandment is to love. To love you and to love others. Lord, patawarin mo kami sa maraming pagkakataon ng aming buhay. Hindi kami nagmahal. Nakasakit pa nga kami. Naka-offend. Patawarin mo kami, Panginoon. At ayaw po namin na yun ang lakaran ng aming buhay. Sapagkat hindi mo masaya ang puso ay hindi nagmamahal. Lord, punuin mo ang aming puso ng pagmamahal upang sa gayon, ma-reach po namin yung mga tao sa kapaligiran namin, even among our family members na hindi pa Kristiyano. Na kami yung magsilbing gospel of love sa kanila. Lord, maraming tao ang nangangailangan ng love. Maraming tao ang nakakaranas na ng mga maltreatment. Huwag mong hayaan na kami ay maging kabahagi nun. Kundi even the way we speak, the way we communicate, the way we act, help us, Lord, na talagang may pag-ibig po ito. Backup ito ng pag-ibig mo. Help us to love like we are loved by you. Salamat, Panginoon, sa mensahe sa umagang ito. Hayaan mo na mag-take root deep ito sa puso ng bawat isa sa amin. I pray for the church na talagang makilala ang SBC sa pagmamahal. Hindi sa karunungan, hindi sa kagalingan, hindi sa pagbibigay, kundi makilala ito na isang mapagmahal na church. Lord, as we remember, Lord, yung ginawa mo doon sa krus ng Calvary, you have shown us your love. Thank you, Father God, for your love to us by sending your Son, Jesus. Thank you, Jesus, for laying down your life for us. And we are not. Hindi po kami kaibig-ibig. Minahal mo na kami. And thank you, Holy Spirit, for shedding abroad in our hearts that love. Kaya sa umagang ito, as we partake the communion, let love dwells in our hearts. Ikaw po ang magpaalam, mag-bless sa mga communion emblems, na as we partake of this, maalala po namin yung kadakilaan ng iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Na ito yung language ng tunay na disciples ni Christ. Hayaan mo, Panginoon,
ganda po ng awit natin ngayon. Kay ganda ng ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? So let's prepare our hearts as we partake the communion. And the more na ma-appreciate natin yung ginawa ng Diyos sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. So may I request everyone to stand. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's eat the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Atin pong inumin ang laman ng kopa. Can we offer a thanksgiving to our Lord? Hallelujah. We are forever grateful to you, Lord, for the life that we have now. Nariyan ka sa lahat ng panahon ng aming buhay since then that we receive you as our Lord and Savior. Alam ko, Panginoon, hanggang sa end, andyan ang iyong pag-ibig. May you find each one of us, Lord, na faithful habang hinihintay po namin pagbabalik. Salamat. Amen. Pwede na po tayong makaupo. And meron lang po tayong ilang announcement before we close sa ating second service ngayong umaga. So, patuloy po nating ina-announce yung doon po sa baba ay meron po doon na kailangan i-fill up lahat ng D-group leaders. Kung hindi pa po kayo nakakapag-fill up, ay mag-fill up na po kayo, all D-group leaders, and submit it to the office. Then, kumuha rin po kayo ng mga handouts na curriculum sa Come and See and Follow Me. And yung di pa nag-fill up ng PSJE, ay mag-fill up na po kayo. Ang deadline po noon actually ay last Sunday. Pero to those na hindi pa po talaga nakapag-fill up, we are giving you the chance to do that. So, doon lang po i-submit sa atin pong office. So, palakpakan nga po natin ng Lord sa Teachers Camp 2025 na gaganapin sa Thailand. And meron po na nag-respond na 2 para maging kabahagi ng Teachers Camp 2025. Ito po ay ang atin pong kapatid na partner dito, ang CTTM, yung Christ to Thailand Mission Training Center sa Konken ito gaganapin sa May 10 to 12. At Sister Mabek at saka po Sister Ni ay pupunta po dyan. Kaya panalangin po natin sila. At gayon din, kung meron kayo pong gusto nyo silang sponsoran, ay malaya po nating tatanggapin ito. Just let us know at ibigay na lang po sa opisina. Kasi medyo malaki rin po ang gastos ng pagpunta ng mission. So, another announcement ay the PGL number 23 is in April 15 to 18 na. So, ayan, meron pong mga team from SBC and Candy.
Ayun. So, PGL 24 is approaching on October. Tayo po ang host nun. Okay. So, another one is yung ating EG, Experiencing God, 35. Sa April 26, 27. After naman po ng PGL, ay meron naman tayo. Ito po yung dati natin tinatawag na Grace Encounter. Okay? More announcement. That's all for now. Okay, eto pala po, meron pong team meeting, ang Experiencing God, right after po ng ating service. So after second service, mag-stay lang po lahat ng team para po sa meeting. May lunch naman po na ipoprovide po sa bawat isa sa inyo. So salamat sa Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo at magwawakas po tayo sa panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama, salamat ng marami sa umagang ito na we feel your presence. Thank you for all the presence ng bawat kapatiran na talagang sa presensya pa lamang po ng bawat isa ay malaking blessing na po ito sa amin. And hayaan mo, Lord, yung language of love na pag-ibig ng Panginoon ang patuloy na manatili sa aming mga puso. As we walk out this sanctuary and looking forward for this week, sa lahat ng aming pupuntahan, trabaho, paaralan, o maging sa bahay, hayaan mo, Panginoon, na baunin namin yung mensaheng ito na talagang patuloy ng aming buhay ay mag-reflect ng pag-ibig mo, Panginoon. Kaya muli ay nais din po namin idulog sa panalangin yung mga activities na at hand. Ang PGL number 23, Panginoon, dinudulog namin sa iyo na ikaw po ang makapanguna sa gawain ito, yung safe travel ng mga IGM team from US, yung iba't iba na gagaling sa iba't ibang lugar, Lord God, ng mga team members. Let your traveling mercy be upon us, even yung mga candidates. Hayaan mo, Lord, yung strength, yung pag-iingat mo, even sa mga family na iiwanan. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magpala at mag-iingat. Ama, yung tagumpay nito ay sa iyo nakasalalay. Kaya kami ay nananalangin na alam po namin na kasama ka namin dito. Kaya hindi yung EG number 34, hayaan mo, Panginoon, na ikaw po ang magpala nito sa pamumuno ni Esther at ng mga team members, O Lord God. Salamat. Ama, muli sa umagang ito ay patuloy na hayaan mo na tanggapin muli namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, ang biyaya mo, Panginoong Jesus, at ang pagpisan mo, Banal na Espiritu. Maingat na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tangi at matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless everyone and take time to greet one another before you go.